Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. So sa kabila po mga kakimpaw ng mga ingay na nangyayari dito sa manda ng social media, bangayan ng fans to fans ng Kim Pao, meron pong paalala ang Kim Pao night shift sa lahat. Sabi niya, on a slightly more serious note, with all the negativity we see, we just want to remind everyone to tigil hinga kalma and promote kindness and positivity. We also want to share the values that our team hold dear, and we hope that everyone in the Kim Pao community, ayan po, hindi natin na screenshot ng buo. Pero ito nga po mga Kim Pao, respect for Kim Pao, respect their privacy, respect their boundaries, respect their choices, positive fan engagement. So wag sanang mag-away-away yung mga Kim Pao fans, di ba? Magkaroon sana ng unity, and sana walang bida-bida kasi minsan ito po yung madalas pinag-aawayan eh. Tapos syempre may mga mamumulis dyan, 'di ba? Sari-sari po yung pinagkakaguluhan dito sa community po ng mga Kim Pao Nation. So sana i-promote yung kindness, unity, and syempre respeto sa isa't isa para hindi po magkagulo ang mga Kim Pao Nation kasi nga iisa lamang ang ating sinusuportahan, 'di ba? Magkasundo tayong lahat. Next topic naman pag-usapan natin itong ini-reveal ng isang netizen dito po sa X. Ito'y patungkol kay Paolo Abilino at sa kanyang napakabuting attitude. Sabi nga dito, may takip kasi yung kanyang pangalan. Di natin alam kung kanino to nagmula. Siya naghanap, siya yung nag-order, pinuntahan niya yung shop, siya yung bumili, di biro yung price niya. Siya yung nag-pick up, siya ang nagbitbit, pinagamit for free. Best boy talaga ang alaga ko. Walang makakapantay. So siguro ito po yung lens mga kakimpaw na pinahiram niya po sa team ng Alibay para mas maganda yung maging kuha ng anggulo at eksena. Sobrang dedicated talaga itong si Paolo Abilino sa mga project, 'di ba, na nahahawakan niya po. And talagang makikita natin yung malasakit ni Paolo Abilino. So hindi lang naman sa project, 'di ba? Talagang napakabuting tao ni Paolo. Sabi nga dito ng isang nag-comment, hindi kasi mukhang pera si Pao. Ilang beses na niyang pinatunayan yan. Nung una, paglipat sa ABS from GMA, ang sabi niya, okay ang kita niya doon, walang problema, laging may project, pero dahil nasa ABS ang kanyang palalab at gusto mapalapit kay Kimi, lumipat siya ng ABS. Nung nag-pandemic at nawala ng franchise ang ABS, hindi siya lumipat at nananatiling kapamilya kahit walang kita. Yung tinanggap niya ang linlang na ang sabi niya, 3 or 4 projects ang tinanggihan niya, malaking pera yon. Pero pinili niya ang linlang. Alam na natin kung bakit. Kahit sabi niya, sobrang pagod siya dito sa series na ito at marami pa siyang taong tinutulungan. Hindi siya materialistic na tao, maprinsipyo na tao, his role is life, no one's perfect pero personal life niya yan. Tapos mga equipment naman niya, pinapagamit niya, linlang pa lang talagang pinapagamit na niya kung ano ang kanila kailangan na sa ikakaganda ng series or show. Ganon siya kadedicated at passionate sa craft niya. So, ibang klase pala talaga si Paolo Abilino. Kaya hindi ako magtataka mga kakimpaw kung bakit siya ay nagustuhan ng isang Chinita princess. Dahil sa kanyang attitude, dahil sa kanyang ugali na kung saan talagang nakakahanga, nakaka-amaze. Hindi po siya madamot, hindi masama yung ugali niya, hindi siya materialistic na tao. Kung ano lang yung importante sa kanya,
yun yung kinikip niya. Nakakatuwa, 'di ba? Nakaka-proud naman si Paolo Avellino. Next topic naman pag-usapan natin mga kakimpaw. Etong screenshot na nakita ko po sa Facebook, Reddit po sa owner na to ha. Kasi yung isa po sa nagtatrabaho dito sa off-cam or behind the camera po mga kakimpaw, kaibigan pala nitong nag-message. Sabi dito sa usapan nila, "Hi Bebs, musta? Di ba part ka ng What's Wrong with Secretary Kim? Miss you, Nay. Ayos lang, kamusta ka?" "Oo, pero tapos na kami doon, next project na kami." "Bakit?" "Wala lang, kasi 'di ba crush ko pa, college day pa. Naalala ko lang kasi nakita kita sa BTS." "Oo nga pala, crush mo yon. Nalimutan ko na. Wala nang video greet, tapos na taping. Di mo sinabi agad." Di ako nagpapa-video greet, pero pwede naman next time. Nakita ko kasi yung BTS nila, kinikilig ako na nagsiselos. Sila ba for real? Sa inyong katanungan niya. "Lokang to, makikichismis ka lang pala. Kala ko pa naman magyayaya kang gumala. Kung anong nakikita mo sa BTS, ayun na yun. Baka magselos ka pa pag nalaman mo na may girlfriend na si Dio." Then eto yung reply, "Wait, so sila na? OMG, sana all Kim." So lahat po ng nababasa ko mga kakimpaw, ito yung sinasagot sa nagtatanong kung sila na daw ba Kim and Paolo Avellino. Ang sagot kung ano daw nakikita, yun na yun. So, sinagot din ito ni Paolo Avellino sa press ko nung time na nasan ba sila, no? Nasa ibang bansa. Sabi niya, "What you see is what you get daw." So, ibig sabihin, ilang taon na yung relationship nila. Kasi may patuloy po na binabali itong mga paniniwalang to mga kakimpaw eh. May patuloy na nagbabali na hindi daw si Kim and Paolo Avellino, na close lang daw talaga si Kim and Paolo. Pero ito po kasi ang nagsasabi, yung mga tao nakakasalamuha at nakakasama po nila sa mismong project. What you see is what you get. Ayan pa mga kakimpaw. Sabi niya dyan, baka magselos ka pag nalaman mo na may girlfriend na si Dio. So, ayan. 'Di ba? Isang kumpirmasyon na po yan mga kakimpaw. Napakalinaw po yan. Kaya kung ako sa mga Kimpaw fans na alam niyo yun, naguguluhan pa, dito na lang tayo kumapit sa mga nababasa natin mula sa nakakasama ni Kim and Paolo Avellino. Dahil yun po ang totoo mga kakimpaw. So ang pagbabasehan to, nasa 2 years mahigit na ang relasyon ng Kim Pao. Nako, i-correct nyo na lang po ako. Mga Kimpaw, kung ako man po ay mali. Ito hula ko lang naman na 2 years na kasi kailan ba yung What's Wrong with Secretary Kim? 'Di ba? So ilang taon na yung lumipas. Nakakaloka lang, 'di ba? So sana sa simbahan na po ang tuloy ng relationship ni Kim and Paolo Avellino dahil masaya tayo pag yun po ay nangyari. So, anong sa inyo dito mga Kimpaw? Please comment down below.